signs na hindi na siya babalik. So please, don't wait and don't chase. Yes. Ito, sad to say, na about sa topic natin na yung partner mo ay hindi na babalik. But, kailangan mo rin itong tanggapin kasi kung aasa ka lang din naman na mauuwi lang pala sa wala or umaasa ka lang pala sa hangin, ay mag-aaksaya ka na lang ng panahon mo. Na instead, mag-move on ka na sana, na instead na maginhawaan ka na sana, pero dahil na ikaw ay umaasa pa na hindi ka pa nag-move on, ay mag-aaksaya at saka mag-aaksaya ka na lang talaga ng panahon mo. Yes. So ito ngayon, isa-isahin natin yung mga senyales na kailangan mo nang pakawalan yung partner mo. Na kailangan mo nang mag-move on, na kailangan mo na ring isarado yung pintuan mo sa kanya. And yes, emotionally, 90 to 100% ay hindi na talaga yan babalik. Pero teka lang, bakit nga ba meron pang 90%? Kasi may 10% na chances na yung iba ay bumabalik pa rin naman. Pero yun na nga mga utol, unahan ko na kayo na yung iba pong bumabalik ay hindi po dahil sa pagmamahal, kundi dahil alam niya na pwede ka pa niyang pakinabangan. Or yung iba ay bumabalik lang din naman habang kumukuha pa ng buwelo, habang hindi pa nakakita ng panibago na target, or habang wala pa silang natitipuhan. So that's why kung minsan bumabalik nga sa'yo yung partner mo, pero gano'n na nga, eventually is iiwan ka lang din naman pala kapag may natagpuan na siya. Okay? So pero ito ngayon, tutulungan ko na kayo para kayo mismo ay makapag-isip-isip na kailangan nyo na talagang talikuran yung mga partner ninyo. Okay, so ito ngayon yung mga senyales. Na yung una sa lahat is kapag naiirita na talaga sa'yo. Okay, na halimbawa na lang hinahabol mo pa siya, kinakamusta, pero yung mga response niya is yung tipong parang diring-diri na sa'yo, yung tipong parang ayaw na sa'yo, na yung tipong parang galit na galit talaga. And lalong-lalo na kapag ito po yung nagiging situation bago kayo nagkahiwalay. Yung irritable yung partner mo sa'yo. So again mga utol ha, huwag na po kayong umasa na babalik pa ito. Pero kung minsan, ito nga, may 10% pa tayong chances na bumabalik pa rin naman sila. After humupa yung galit, yes, after matanggal yung tinik, kasi yung galit utol is humuhupa lang din naman eh. Kumbaga pa may sugat. Okay, once na ito ay hihilom, na dito na kung minsan na magpaparamdam yung partner mo. Kasi nga, wala na siyang galit na nararamdaman sa'yo. So pero again, kailangan mo na talagang umatras. Okay, so yun. And then ito, yung pangalawa natin is, hindi na nagsisin. Okay, halimbawa umabot na ng isang buwan, na yung mga messages mo ay hindi na talaga sinisin. Kasi, kung minsan may mga mensahe ka pa na sinisin ng partner mo, yes, may mga possibilities na babalik pa yan. Okay? Kasi nga, binabasa niya pa eh. Naku-curious pa siya kung ano yung mga mini-message mo sa kanya. Pero kung yung partner mo or yung ex mo ay hindi na talaga binabasa yung mga messages mo, yes, utol, kailangan mo na ring umatras. Huwag ka nang umasa pa na babalik pa yan. Okay? So yun. And then ito, yung pangatlo natin is, hinakot lahat ng mga gamit. Okay? Halimbawa, yung huli ninyong away. Okay? Umalis siya, lumayas, or di kaya kahit wala man lang kayong bangayan or walang away is hinakot yung mga gamit niya dyan sa bahay ninyo. O kung saan man kayo nakatira na dalawa. So kapag hinakot niya po lahat-lahat, sigurado po yan, hindi na talaga yan babalik. Not unless kapag may hinakot yung partner mo ng mga gamit niya pero hindi lahat-lahat, ay tiyak may possibilities pa na babalik talaga yan. Okay? Ginagawa lang ito kung minsan ng mga partner ninyo para takutin kayo. Pero kapag hinakot talaga lahat-lahat utol, ay may tendency talaga na hindi na po yan babalik. Okay? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is galit at minumura ka. Pareho lang ito sa sinabi ko kanina. Na ganun pa man, naiirita lagi sa'yo.
So, same thing din ito na kapag may galit na sa'yo yung tao and then palagi ka nang minumura. My God. Okay, yung tipong parang gigil na sa'yo. Yung tipong parang ayaw ka nang makita pa or kinakasuklaman ka na. Parang kulang na lang is itataboy ka niya. Yes, asahan mo utol, hindi na talaga yan babalik. Pero kung minsan ay, yes, may chances pa naman 10 to 20% na sila ay bumabalik. Dahil yun na nga, kapag may galit, minumura ka, ang galit po ay humuhupa. Humihilom po yan utol. So pagdating ng araw na ito ay humilom na sa kanyang nararamdaman, sa kanyang puso is may mga possibilities na siya ay babalik pa sa'yo. Pero again ha, 10 to 20% lang po yung chances na yan. So yun, and then ito, yung panglima natin is 3 months nang hindi nagparamdam. Okay, ito. Mostly kasi ginagawa natin yung no contact rule ng 30 days. Okay, in short, 1 month. Ito kasi kung minsan, sa 30 days is hindi pa talaga yan magpaparamdam. That's why yung minimum natin is 30 days talaga. So ngayon, after 30 days, kung minsan ay dyan na po yan magpaparamdam. So ibig sabihin sa loob ng 1 to 2 months, magpaparamdam yung partner mo. Okay, pero kapag lumagpas na kasi dyan ng 2 months mahigit, na umabot na ng 3 months na hindi talaga nagparamdam, kailangan mo nang mag-move on utol. Huwag mo na siyang habulin, huwag ka nang umasa pa. Kailangan mo na talaga din siyang talikuran. Okay? So yun. And then ito, yung panghuli natin is kapag may someone na after ng hiwalayan. Okay? Iba kasi yung may other woman or may other partner or may someone yung partner mo habang kayo pa. So ito po, malaki yung chances na siya ay babalik pa sa'yo. Kasi hindi ka muna pinakawalan, hindi ka hiniwalayan bago siya naghanap ng partner o ng bago niya. Kundi nandiyan ka pa din. So kapag ganito, kung minsan ay bumabalik at saka bumabalik pa talaga yan. Okay? Versus sa iniwan ka muna niya, nagkahiwalay kayo, and then after 2 months, 3 months, bigla ka na lang nagulat na meron na siyang bago. So kapag may ganito utol, may mga tendency na hindi na talaga yan babalik pa sa'yo. Kumbaga pa, bago pa kayo nagkahiwalay is piniprepare na ng partner mo yung sarili niya na kailangan niya nang mag-move on. Okay, that's why kung minsan kakahiwalay nyo pa lang is may bago na kaagad. Yung pala is habang kayo pa lang ay nag-move on na yung partner mo. Okay, kung yung tipong parang habang kayo pa lang is kinakalimutan ka na, hindi ka na pinapakinggan, okay, sineset aside ka na. That's why may mga transition na kung minsan is yun na nga hindi nagpaparamdam. Kasi ito po yung panahon na siya ay kumukuha na ng buwelo na kung sakali kayo man ay magkahiwalay is hindi na siya masasaktan. So once na mag-succeed yung isang tao na ganun na nga naka-move on na siya after ng hiwalayan ninyo, na nakauna pa siyang naka-move on before or after ninyong maghiwalay, na agad-agad naka-move on na siya, yun po yung mga tao na inaayawan ka na noon pa habang kayo pa lang. So kapag ganito utol malaki yung chances na hindi na po yan babalik. Lalong-lalo na kapag yung bago niya is maraming pera, galante, napaka-high value, yung tipong mas nalalamangan yung halaga mo or yung pagtrato mo rin sa kanya dati. So, if I were you utol, kapag ganito na may partner na yung partner mo rin dati or yung ex mo ngayon is kailangan mo nang kalimutan. Huwag ka na talagang umasa pa. Kasi kung minsan talaga, yung iba nga dyan is sila lang din mismo yung nagpapahirap sa sarili nila dahil sa umaasa pa. Dahil sa expectations na baka babalik pa. So by the end of the day, hindi naman pala bumalik din, sinasaktan mo lang yung puso mo, yung damdamin mo, or yung sarili mo. Iiyak-iyak ka na dyan na hindi na pala siya bumalik kasi hindi mo tinatanggap or hindi mo kasi pinapangunahan. So ganito nga sa mga sinyalis na sinabi ko, once na ganito ang nagiging situation mo, na nakikita mo dito sa mga sinyalis na ipinagbabanggit ko, kailangan mo nang tanggapin utol at saka mag-move on ka na. Huwag ka nang umasa pa. Kung babalik man siya sa'yo someday, pero wala lagpas na Kumbaga pa, babalikan ka na lang niya bilang last option. So okay lang ba sa'yo yun? Syempre hindi. Okay? So think wisely mga utol.
Yun lang po, maraming salamat, and then sa mga gusto ako makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Okay, same name lang dyan sa ating YouTube channel. Maraming salamat, so init kayo. God bless and babu! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, baby.